Kabanata 7581. Sa panig ng napakaraming kaharian, ang Great Battle na naglalayong ibagsak ang pundasyon ni James ay mabilis na nahuhubog. Isang paksayon, na hinimok sa likod ng mga eksena ni Lord Goyo at pinamunuan ng gobernador ng Yang na nagpataw kay James, ay nagtipon ng halos lahat ng mga piling puwersa ng napakaraming kaharian, kabilang sina Maxine, Wera, at Matias. Si Lord Goyo ay nag-ambag din ng naipon na kapangyarihan ng Yin's Void mula noong siya ay dumating sa napakaraming kaharian. Ang kanilang ipinahayag na misyon ay lipulin ang mga demonyo at protektahan ang napakaraming kaharian, na tinatawag ang kanilang sarili na Wraithen Army. Sa kabilang panig, gumalaw si Lysia sa likuran, tinipon ang lahat ng mga Grand Patriarch ng dakilang lupang pangkasaysayan, kabilang ang mga nagising na mga hari ng digmaan at mga imperial na marshal ng Imperyong Jade Mora. Bagamat ang kanilang magagamit na mga piling puwersa ay limitado, ito ang mga nangungunang powerhouse ng napakaraming kaharian at lubhang kakilakilabot. Gayunpaman, ang kanilang diskarte ay hindi ang pag-atake kundi ang pag-urong sa kanilang mga linya ng labanan, na inaalala ang lahat ng mga Panginoon, tagapag-alaga, at makalangit na mga landas na nakatalaga sa iba pang mundo upang magtagpo. Sa dakilang lupang pangkasaysayan. Sa Chaos Temple ng madilim na mundo, lubos na nababatid ni James ang mga tensyon na ito. Tungkol sa namumuong labanan na ito, wala siyang ginawang hakbang, maliban sa pagpapadala kay Yaretzi at Yusef para lihim na tulungan si Lysia sa pagtitipon ng mga kaluluwa ng mga nahulog. Pagkatapos, tinawag niya si Thea sa tabi niya. Ang kanyang kaligtasan ay kaugnay na ngayon sa Reincarnation Sorumsia ng Wait Ara Path at sa Lear Tribulation. Bukod dito, hawak niya ang kontrol kay Yemima. Walang dahilan si James para iwan ang asawa. Talaga bang tiwala ka sa napakaraming kaharian? Kumunot ang noo ni Thea. Maaaring pigilan ng dakilang lupang pangkasaysayan na pinamumunuan ni Lysia ang mga elite na pinamumunuan ng impostor. Gayunpaman, kung tama ang ating hula, si Lord Goyo ang utak sa likod ng labanang ito. Kung siya mismo ang kumilos, mapipigilan ba talaga siya ni Lysia at ng ating mga kaibigan sa Great Historial Land? Nang marinig ito, nag-aalalang tumango si Wyatt. James, dapat ko bang pamunuan ng Doom Army para palakasin sila? Bagamat hindi maganda ang ating reputasyon sa napakaraming kaharian, ang ating lakas ay kabilang sa pinakamataas sa imperyo. Kaya nating harapin ang Zerion Dragon Army. Nanatiling tahimik si James, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang umalingaw mula sa labas ng Chaos Temple. Mr. Hayden, mayroon pa tayong 3 bilyong martial warriors sa Dark World, at handa na sila para sa deployment. Nang marinig ito, nilingan ni James ang nagmamadaling papalapit na si Quattro. Napakunot noo niya nang magpalitan ng tensyon sina Thea at Wyatt. Mr. Hayden, huwag kang mag-alinlangan. Mas matagal. Nakatutok ang mga mata ni Quattro kay James, "You built the Jade Mora Empire." Ang hayaan nitong mahulog sa mga kamay ng mga kontrabida ay isang kahihiyan. Natapos mo na ba ang iyong gawain? Naiinip na tanong ni James. Nagulat si Quattro. Naguguluhang tumingin siya kina Thea at Wyatt. Sagutin mo ako. Nagdilim ang ekspresyon ni James. Napaangat ng ulo si Quattro. Oo, pero. Tapos, tumingin siya kay Wyatt. Sa 53 Panginoon ng Universo at 83 dakilang elder sa ilalim ng Doom Race, wala pang kalahati ang dumating sa oras. Nanginginig si Wyatt. Malungkot ang mukha niya habang nakakuyom ang mga kamao. Sinulyapan siya ni Thea, pagkatapos ay tinanong si Quattro, nagbigay ba sila ng anumang dahilan? May ginawa, sagot ni Quattro. Walang magawa. Karamihan ay nagsabing bumalik lang sila sa Doom Realm at napakaraming bagay na dapat ayusin. Hindi sila pupunta maliban kung ito ay isang bagay na kagyat. Kinakabahan siyang tumingin kay James, saka mabilis na umatras ng 2 hakbang. Habang nasa likod ang mga kamay, dahan-daang inilipat ni James ang tingin kay Wyatt. Kabanata 7582. Malinaw ang sitwasyon.
Bilang pinuno ng angkan ng Doom Race, walang tunay na awtoridad si Wyatt. Ito ay isang lantarang insulto. So, ano ngayon? Tanong ni Quattro. Dapat ko bang ipadala kaagad ang hukbo upang hulihin sila, o puksain sila ng direkta? Hindi. Ikanaway ni Wyatt ang kanyang kamay kay Quattro. Ang mga usapin ng Doom Race ay akin na personal na hawakan. Dahil doon, humakbang siya patungo sa entrance ng main hall. Xavier, ipunan mo lahat ng Doom Patrol. May importante tayong combat mission. Bahagyang ipinikit ni James ang kanyang mga mata nang makitang lumabas sa galit si Wyatt. Kakayanin ba niya ito? Nag-aalalang tanong ni Thea. Mr. Hayden, panimulan ni Quattro. Sumama ka sa kanya, putol ni James. Kung hindi magawa ni Wyatt, tulungan mo siya at isa-isang alisin ang mga ito. Nag-alinlangan si Quattro. Kailangan ko bang patayin silang lahat o ang mga pinuno lang? Tumingin sa kanya si James na para bang tulala. Ikaw ang Panginoon ng madilim na mundo. Kailangan mo bang itanong sa akin iyan? Natarante si Quattro. Napakamot siya sa kanyang ulo at malungkot na naglakad palayo, hindi pa rin sigurado sa kanyang katayuan bilang Marshal ng Dark World, dahil sa isang sandali ay aalisin siya ni James at itatalaga siya sa susunod. Sa puntong ito, napatingin si Thea kay James. Mas inaalala mo ito kaysa sa Great Battle. Hindi naman pwedeng tungkol lang sa pagtatatag ng awtoridad ni Wyatt, di ba? Sinulyapan ni James si Thea at bahagyang tumugon, ang Doom Race ay isang napaka-warlike at kakaibang lahi, ngunit napigilan sila dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Sa pagkakataong ito, gusto kong gampanan nila ang isang mahalagang papel at tunay na ipamalas ang kanilang potensyal na labanan. Kumunot ang noo ni Thea. Mas mahalaga ba ito kaysa sa napakaraming kaharian? Hindi sila maihahambing. Lumapit si James sa malapit na upuan at umupo. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Myriad Realms at ang Doom Race ay parang buhok versus limbs. Ang buhok ay maaaring tumubo kung nawala, ngunit ikaw ay baldado kung nawala mo ang iyong mga limbs. Nang marinig ito, tila may na-realize si Thea at agad na sumugod sa tabi ni James. Buhok at paa. Sinasabi mo bang ang napakaraming kaharian ay parang buhok at ang lahi ng Doom ay parang mga paa? Nang makita ang agitated expression ni Thea, nag-alinlangan si James, na pagtantong may nadulas siya, at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Jamie, what exactly are you planning? Pinandilatan siya ni Thea ng maputlang mukha. I think I understand. Ikaw, hindi ito ang iniisip mo. Nagkibit balikat si James. No, it is exactly what I think. You've had this plan ever since you returned from Zymergy, mabangis na sabi ni Thea. Upang matuklasan ang muling pagkakatawang tao ng Soremsia ng Wait Arapath, plano mong isakripisyo ang buong napakaraming kaharian, kabilang ang lahat ng nabubuhay na nilalang, maging ang iyong buhay at kamatayang mga kapatid at matandang kaibigan. Ang pagkawasak ng Skay at ang pagbagsak ng Celestial Sages ay ang mga unang hakbang lamang ng iyong plano. Gulat na tinuro niya si James. Hindi mo kayang patayin sila, kaya ginamit mo ang mungkahi ko na gawin ni Yanni ang lahat. Sa ganitong paraan, inilantad mo si Yanni bilang isang tinatagong ahente ng Shadowborn at ibinunyag ang masamang katangian ng muling pagkakatawang tao ng Soremsia ng Wait Arapath, na nagudyok ng galit ng publiko at nagbukas ng maskara sa impostor na nagpapanggap bilang ikaw. Ngunit sa planong ito, ang tunay mong layunin ay sirain ang Skay, na naging sanhi ng pagbagsak ng Celestial Sages at lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob ng Skay, kabilang ang nag-iisang anak na lalaki ni Truett at Zitlalee. Ginamit mo pa ang pangyayaring ito para subukan ang katapatan sa iyo ni Truett at Zitlalee. Mapait na namula ang mukha ni James. Mahal, don't call me darling. Napaatras si Thea ng 2 hakbang. Jamie, hindi pa ba sapat na malupit ito? Gusto mo pang gamitin ito para masiklab ang dakilang labanan, gamit ang impostor at si Lord Goyo para maalis ang tapat mong mga kapatid at matandang kaibigan. Ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi mo sineseryoso ang Great Battle at hayaan si Lizzie na pangasiwaan ang lahat. Kabanata 7583. Nang makitang halos umuungol si Thea, dahan-daang pumikit si James. Ang kanyang asawa ay higit na matalino kaysa sa naisip niya.
Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya nakita na ang paglipat na ito ay isa sa sapilitang kawalan ng kakayahan kung siya ay napakatalino. Jamie, nakakakilabot ka. Nabulunan si Thea. Lalo na pagkatapos mong agawin ang posisyon ng Supreme Path. Habang tinitignan kita, hindi kita naiintindihan at ang mga kilos mo. Noong nakaraan, ang iyong pagpapasya sa pagpatay ay nakadirekta sa mga kaaway. Ngayon, bakit mo pinupuntirya ang mga inosenteng nabubuhay na nilalang sa napakaraming kaharian kahit ang iyong buhay at kamatayang mga kapatid? Ito ba ay upang subukan lamang sila, upang gawing Diyos ang iyong sarili? Natatakot ako na hindi ito ganoon ka-simple. Can you please tell me what you really want? Don't make me worry about you, okay? Dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata at tumingin kay Thea, namumula ang mga mata nito sa kakaiyak. Bumantong hininga siya. Magsalita ka. Thea stamped her foot and demanded, kung hindi, iiyak ako sa harap mo. Saglit na natigilan si James. Sa sumunod na segundo, napaupo si Thea sa lupa, humihikbi. Huwag mong isipin na matalino ako. Mas madalas tayong maghiwalay kaysa magkasama. Nagbabago ang panahon, at ang daming nangyari. Hindi ko maintindihan ang lahat tungkol sa iyo, hindi ako makakasabay sa lahat ng bagay. Nang makita ang kanyang kahabag-habag at medyo katawa-tawa na kalagayan, si James ay nasa kawalan. Hindi naman ganito ang Thea noon. Siya ay itim at puti sa kanyang mga pananaw, at siya ay mawawala ng walang bakas kapag siya ay nagalit. Ngayon, hindi siya tumakas bagkus ay ginamit niya ang ganitong paraan para harapin siya, na hindi niya kinaya. Walang magawa, naglakad siya ng may mapait na ngiti. Sige, surrender na ako. I'll tell you everything, okay? Nang makitang nanlalambot si James, ang humihikbi pa ring si Thea ay patuloy sa pag-upo ng matigas ang ulo. Pinandilatan siya ng kanyang magandang pulang mata na parang nagsasabing, hinding-hindi ako babangon kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat. Nahaharap sa eksenang ito, walang choice si James kundi ang maupo sa tabi niya. I'll ask you a question, and you just need to answer truthfully. Tumango si Thea bilang sagot. Tinapik siya ni James. Sino ang nagmamay-ari ng napakaraming kaharian? Sino ang lumikha sa kanila? Natigilan si Thea sa tanong nito. Hindi mo man lang ba ito masagot? Pang-asar ni James sa kanya. Sino ang hindi nakakaalam niyan? Pinunasan ni Thea ang mga luha niya. Isinilang ng Xyloria Tai Chi ang napakaraming kaharian. Bagamat ito ang pinakahuli sa 5 ebolusyon, ito ang tanging pinagmumula ng buhay para sa mga nabubuhay na nilalang sa napakaraming kaharian. Napakagaling. Tumango si James. Kung gayon, ang Xyloria Tai Chi pa rin ba ang tanging pinagmumula ng napakaraming kaharian ngayon? Kumunat ang noo ni Thea sa tanong nito. Ang Xyloria Tai Chi ay pinatay ni Morgoth at hindi na makakabalik. Sinagot ni James ang kanyang sariling tanong. Gayunpaman, ang mga kaharian na hinango nito ay umiiral pa rin. Ang pumalit dito bilang pinagmulan ng napakaraming kaharian ay ang historical Taoism ng Wait Ara Path. Sa ilalim ng Taoism, yerya man ito, ikaw, ang gobernador ng Yang, o maging ang pinakamataas na nilalang ng Zymergy. Kasama ang aking sarili ngayon, maaari lamang nating pamahalaan at dominahin ang napakaraming kaharian, ngunit hindi tayo ang tunay na pinagmulan, ni ang Panginoon. Kung gayon, sino ang Panginoon ng napakaraming kaharian? Pagkarinig nito ay tila may naintindihan si Thea at gulat na tumingin kay James. Wait Ara Path. Kabanata 7584. Ito ay ang kanyang historical Taoism. Napatingin si James kay Thea at bumantong hininga. Naniniwala kayong lahat na ako ang mortal emperor ng napakaraming kaharian at na sila ang aking pundasyon. Sa totoo lang, ito ay sa panimula ay mali. Kahit na isinama ko ang Tai Chi World at nakuha ang spiritual providence, higit sa kalahati ng providence na iyon ay hindi tinangkilik ng mga buhay na nilalang o hindi ko ginamit. Sa halip, ito ay inialok sa historical Taoism ng Wait Ara Path. Sa madaling salita, naharang ito ng 3 reincarnation Sorumsia na nakatago sa loob ng napakaraming kaharian. Nang marinig ang sinabi ni James, hindi napigilan ni Thea na mapabuntong hininga.
Napagtanto niya ang kanyang galit kay James at ang kanyang kawalan ng kakayahan na tanggapin ang kanyang mga aksyon laban sa mga buhay na nilalang at ang kanyang mga kapatid na lalaki ay nagmula sa isang hindi pagkakaunawaan sa pag-iisip. Hindi pa rin niya binago ang kanyang pangunawa sa kakanyahan ng pagmamay-ari ng napakaraming kaharian. Naniniwala siya na hangga't iginagalang ng mga nabubuhay na nilalang sa Health Realm si James, siya ang Panginoon ng mga kaharian at natural na may tungkuling protektahan sila. Sa katotohanan, ang napakaraming kaharian ay pinangungunahan pa rin ng historical Taoism ng Wait Arapath, na lihim na minamanipula ng reincarnation Sorumsia, na lumalakas sa palihim na paraan. Kung ang mga buhay na nilalang sa napakaraming kaharian ay patuloy na mabubuhay at umunlad, sila ay magpapalusog lamang sa reincarnation Sorumsia ng Wait Arapath, na maglalapit sa Lear Tribulation. Ang nakaraang anyo, ang kasalukuyang anyo, at ang hinaharap na anyo. Tanong ni Thea, bahagi rin ba ito ng historical Taoism ng Wait Arapath? Oo naman. Napatingin si James kay Thea. Hindi ba lahat ng nabubuhay na nilalang sa huli ay nakategorya sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap? Mabilis na tumango si Thea. Kung wala ang nakaraan, mawawala ang lahat ng alaala, sabi ni James, na idiniin ang bawat salita. Paano mabubuhay ang isang tao kung wala ang kasalukuyan? Kung walang hinaharap, kung gayon ang lahat ng pag-asa ay mawawala, na nag-iiwan lamang ng walang katapusang kawalan ng pag-asa. Bahagyang bumantong hininga, nagpatuloy si James, gayunpaman, ang tatlong pinagsamang ito ay ang tunay na historical Taoism. Sa madaling sabi, hinati ng Wait Arapath ang Sorumsia sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap hindi lamang para iwasan ang pagtugis ng Nine Kairos Gods, kundi para gamitin ang buhay ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa napakaraming kaharian bilang kabayaran sa kanyang pagbabalik. Pagtingin kay James, nanginginig si Thea at tumayo. Ibig mong sabihin kapag tunay na bumalik ang Wait Arapath, ang Lear Tribulation ay sasabog, at lahat ng buhay na nilalang sa napakaraming kaharian ay mawawasak. Huminga ng malalim si James at dahan-daang bumangon sa lupa. Maaari mo ring sabihin na ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa napakaraming kaharian ay mga sakripisyong inihanda ng Wait Arapath para sa kanyang pagbabalik. Naghihintay lamang ito ng tamang sandali. Nakakatakot yan. Halos hindi makapaniwala si Thea sa kanyang narinig. Para sa kanyang makasariling pagnanasa, ano ang silbi ng pagsira sa hindi mabilang na buhay na nilalang sa napakaraming kaharian, kahit na bumalik siya sa posisyon ng Supreme Path at sakupin ang buong Health Realm? Nariyan pa rin ang mga nilalang na Alcide. Tinitigan ni James si Thea. Mas marami siyang makukuha kung bored siya. Sa kanyang mga mata, ang mga buhay na nilalang sa napakaraming kaharian ay alabok lamang sa kanyang kapritsyo. Kung nalulugod siya, maaari siyang lumikha ng hindi mabilang na Tai Chi World at hindi mabilang na napakaraming kaharian. Dahan-daang pumikit si Thea at muntik ng madapa ng 2 hakbang paatras. Kung ang sinabi ng kanyang asawa ay totoo, kung gayon ang kanyang mga aksyon sa mga buhay na nilalang ng napakaraming tao, ang mga kaharian ay hindi dahil sa kalupitan o kawalan ng puso kundi isang sapilitang pagkilos ng kaligtasan. Minsan siya ay isa sa mga nabubuhay na nilalang. Hindi niya nais na makita ang mga buhay na nilalang sa napakaraming kaharian na maging mga disposable pawn sa mga kamay ng isang Diyos, na nawasak sa pamamagitan ng isang markang paywa, isang hininga, na parang sila ay hindi kailanman umiral, na walang iniwan na bakas. Darling, humarap si James kay Thea, what I've told you, ikaw lang ang makakaalam. You shouldn't tell anyone else. Pero kapuputin ka nila. Tinitigan ng mabuti ni Thea si James. Kahit na gumawa ka ng ganoong engranding pamamaraan at gawin ang lahat para protektahan ang kanilang mga kaluluwa at iligtas sila, malamang na hindi nila. Ako ay tao, at walang sinuman ang maaaring magustuhan ng lahat, sabi ni James na may mahinang ngiti. You all pushed me to the position of the Supreme Path with all your might. If there's blame to be has, I shouldn't bear it alone, right? Ngumuso si Thea, so, Lizzie will share the blame with you. Kabanata 7585. Hindi lang siya. Tinuro ni James si Thea. Ikaw din. Saglit na nagulat si Thea pero parang naintindihan naman niya. Tumango siya na may kasamang walang magawang ngiti.
Ang pag-alis at pagsira sa napakaraming kaharian, na naging sanhi ng pansamantalang paglaho ng espiritual na providence, ang tunay na paraan upang putulin ang pinagmula ng reincarnated Sorimsia ng Wait Arapat. Ito ang tunay na paraan upang sugpuin ang Lear Tribulation. Ang tila malupit at walang awa na plano ni James ay talagang isang anyo ng kaligtasan para sa mga walang kamalay-malay na nilalang na nabubuhay sa napakaraming kaharian. Kung ang kapigatian ay sumiklab, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao. Sa sandaling iyon, ang dating tahimik na pasukan ng templo ay naging kaguluhan. Wyatt Dalibor, lumabas ka dito. How dare you misuse the clan leader order? Are you trying to incite rebellion? Ito ay kabalbalan. Kakasettle lang namin pabalik sa Doom Realm, at ipinagmamalaki na niya ang kanyang autoridad. Wyatt wouldn't do that. It must be important if he's summoning us. I trust the clan leader. He's never been one to show off. Anong klaseng pinuno ng clan siya? Kung hindi lang siya mahina, hindi sana tayo pinalaya sa lugar na ito na tinalikuran ng Diyos. Hoy, ang Doom Realm ay mas malala kumpara sa Forlet Land. Na-exile na tayo. Kalimutan mo na, ngayong nandito na tayo, tingnan natin kung ano ang plano ni Wyatt. You're being unreasonable. We were exiled because of the clan leader. Kung hindi ka lang mayabang, wala tayo sa ganitong gulo. Eksakto. Hindi pinatapo ni Emperor Caden ang pinuno ng angkan. Pinili niyang sumama sa atin para suportahan tayo. Everyone, have some conscience. Malaki ang sakripisyo ng clan leader para sa atin. Hindi ka ba nakonsensya? Sa pagkakataong ito, napatunayan ni Wyatt ang kanyang sarili na isang tunay na lalaki. Dati ay mababa ang tingin ko sa kanya, ngunit ngayon ay nirerespeto ko siya. Lalong lumakas ang gulo sa labas. Sa loob ng main hall, nagpalitan ng tingin sina James at Thea. Sa sumunod na segundo, humakbang si Thea. Pasulong at casual na ikinaway ang kanyang kamay. Isang nakakatakot na homeroom aura, ang bumaril sa pinto, nagpadala ng papalapit na Doom Race Nobles at ang mga matataas na autoridad na lumilipad na may sunod-sunod na kabog. Inutusan ng pinuno ng angkan ang lahat na maghintay sa labas ng bulwagan. Ang sinumang maglakas loob na manghimasok sa Chaos Temple ay papatayin. Napatahimik agad ang mga salita ni Thea. Maingay na crowd. Malinaw na ipinakita ang homeroom aura. Ngayon lang, na hindi ito mula sa isang ordinaryong powerhouse. Kasunod nito, 10,000 piling tropa mula sa Dark World, na inayos ni Quattro, ay bumaba mula sa lahat ng direksyon, ganap na nakapalibot sa Chaos Temple. Sa isang iglap, kumaway ang mga banner, ang hukbo ay nakatayo sa mahigpit na porma sayon, at isang matinding pagpatay na aura ang pumuno sa hangin. Ibahin natin ang itsura natin, tumingin si Thea kay James. Si Wyatt na mismo ang hahawak sa mga nanggugulo. We need to secure this place. Napangiti ng mahina si James. Sasama ka dito, hindi ko na kailangan pumasok, di ba? Hindi pwede. Agad namang hinawakan ni Thea si James. Nakaisip ka nitong walang awa na plano. Hindi mo maiiwasang madumihan ang iyong mga kamay. Habang nagsasalita siya, iniswipe niya ang kanyang maselang kamay sa magkabilang mukha nila. Mabilis na binago ang kanilang hitsura, pagkatapos ay kinaladkad siya palabas ng pangunahing bulwagan. Sa labas ng Chaos Temple, daan-daang matataas na autoridad at iba't ibang maharlika ng Doom Race ang nakatayo sa mataong pulutong. Kabanata 7586. Ang Dooms ay parehong nababalisa at nagalit nang makita ang mga piling hukbo ng Dark World na nakaayos at handa. Ito ang ancestral na teritoryo ng Doom Race, at ang pagkakaroon ng isa pang hukbo na ipagmamalaki ang kanilang kapangyarihan dito ay isang matinding insulto at provocation sa dignidad ng Dooms. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, madali nilang mapuksa ang nakapaligid na puwersa sa isang kisap mata. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos dahil sa naunang welga ni Thea, na nagpal-ayos sa kanila. Nang magkasamang lumabas sina James at Thea, na nagbago ng kanilang anyo, ang mga nakatataas na autoridad ng Doom Race, na pinipigilan ang kanilang galit, ay sumabog sa galit. May nakakakilala ba sa dalawang ito? Sino sila? Parang hindi naman sila galing sa lahi natin.
Ang mga estranghero ay maaaring malayang pumunta at pumunta sa Chaos Temple. Ito ay walang katotohanan. Kabalbalan. Sa tingin ba nila tayo ay mahina dahil lamang sa tayo ay ipinatapon? Tiyak na ginagawa na naman ng baboy na iyon. Ano ang Lord of the Dark World? Napatay ko na ang hindi bababa sa 30 o 50 sa mga tinatawag na Realm Lords. Sa gitna ng sigawan ng mga nakatataas na awtoridad, isang matandang lalaki na may kulay abo na buhok, na nakasuot ng lila na balabal, ang humakbang. Hindi siya sumigaw ngunit pasimpleng itinaas ang kanyang kamay, itinaas ang isang longsword na kumikinang na may maliwanag na asol na liwanag. Nang makita ito, ang galit na matataas na awtoridad ng Doom Race ay natigilan. Ang Chaos Hunlorn Sword. Ito ang transcendent divine tool ng ating lahi. Jesus, hindi ko inaasahan na lilito ngayon ang ating nag-iisang transcendent na banal na kasangkapan. Ang tamang dakilang elder ay talagang tagapag-alaga ng banal na espada ng ating lahi. Sa pamamagitan nito, sino ang maglakas loob na pigilan tayo? Ang matandang lalaki na may asul na espada ay biglang nagsuot ng mahigpit na ekspresyon. Ang pagkakita sa Chaos Hunlorn Sword ay parang pagkakita sa mga ninuno ng Dooms. Lumuhad. Sa kanyang utos, ang dating sumisigaw na matataas na awtoridad ay lumuhad ng may pagpipitagan. Itinaas ng matanda ang Divine Sword at mayabang na tumingin sa disguised Thea at James. Ako si Halston Dalibor, ang kanan. Mahusay na elder ng lahi ng Doom. Hawak ko ang pinakamataas na Chaos Hunlorn Sword ng ating lahi. Wala akong pakialam kung sino ka o kung ano ang relasyon mo kay Wyatt Dalibor. Ngayon, papasok kami sa Chaos Temple. Kahit na si Wyatt mismo ang dumating, kailangan niyang lumuhad at gumawa ng paraan. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang umakyat sa matataas na baitang patungo sa templo na may hawak na banal na espada. Ang nakaluhod na matataas na awtoridad at maharlika ay bumangon. Sundan mo siya, proud and het. Nakatayo sa mataas na plataporma sa harap ng templo, nagpalitan ng tingin sina Thea at James. Gusto mo bang hawakan ito, o dapat ko? Tanong ni Thea. Mauna ka na. Hinaplos ni James ang kanyang baba. Hindi ba't may kasabihan na ang pinakamalupit na puso ay pag-aari ng mga babae? Sinalubong agad siya ng masakit na kurot mula kay Thea. Habang walang takot na papalapit ang malaking grupo ng Dooms na pinamumunuan ni Halston, huminga ng malalim si Thea at ikanaway ang kanyang kamay. Isang Hongrom Swordlight ang bumaril sa pag-imbed sa sarili nito sa ikatlong hakbang sa ibaba ng platform ng may kalabog. Ang sinumang tumawid sa liwanag ng espada ay papatayin. Ito ang huling babala ni Thea sa mga nakatataas na awtoridad at mga maharlika ng Doom Race. Kabanata 7587. Ang hindi inaasahan ni Thea ay ipagpatuloy ni Halston ang pagtataas ng banal na espada at umakyat sa itaas na parang walang mali. Ang matataas na awtoridad at mga maharlika ng Doom Race sa likod niya ay tila lumakas ang loob, kumikilos na parang may protection silang kalasag. Isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang. Nang tatawid na si Halston sa swordlight na itinakda ni Thea, ang ilaw sa ikatlong hakbang ay biglang kumislap at nahati sa magkabilang gilid, agad na nagsiwalat ng hindi mabilang na siksik na Hongrom swordlights. Biglang huminto si Halston, naramdaman ang nakamamatay na aura at takot na nagmumula sa mga ilaw ng espada. Ang mga powerhouse ng Doom Race sa likod niya ay tumigil din sa kanilang mga trap, na paralisado sa takot. Sasabihin ko ulit. Galit na pinandilatan ni Halston sina Thea at James. Ako si Halston Dalibor, ang tamang dakilang elder ng lahi ng Doom. Bago pa siya makatapos, pinitik ni Thea ang kanyang daliri, at ang Hongrom Swordlight sa ikatlong hakbang ay agad na nag-transform sa isang higanteng palad na tumama sa kanyang mukha ng malakas. Sa isang mapurol na kalabog, si Halston ay natamba, gamulong pababa ng ilang hakbang sa ilalim ng gulat na tingin ng Dooms. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat ng mga powerhouse na naruroon. Dahan-daang bumangon si Halston, mahigpit na nakahawak ang kanyang kamay sa asul na banal na espada. Lumuwa siya ng isang subo ng dugo at pinandilatan si Thea ng mabangis na ekspresyon. Kagat-kagat nga ang aso ni Wyatt. Gayunpaman, walang alinlangan na mamamatay ka ngayon kahit na maganda ka.
Sa isang dagandong, tumalon siya sa hangin, itinaas ang Chaos Hunlarn Sword gamit ang dalawang kamay, mabilis na tinipon ang lahat ng kapangyarihan ng Doom Realm sa espada. Sa isang iglap, ang kalangitan ay napuno ng Azure Cloud, kidlat, at kulog, na naging sanhi ng pagyanig sa buong kaharian na parang dumating na ang apocalypse. Nang makita ang gayong kapangyarihan sa isang espada, itinaas ni James ang isang kilay. Gayunpaman, kalmadong tumayo si Thea habang nasa likod ang kanyang mga kamay, na parang nanunood ng isang tanga. Kahit kanino ka man, mamamatay ang humaharang sa akin. Sa isa pang dagandong, hinampas ni Halston si Thea gamit ang Chaos Hunlarn Sword. Biglang bumaba ang isang sword energy na sumasaklaw sa 10,000 light years, sinisira ang lahat ng dinadaanan nito, na naging dahilan upang manginig ang buong Doom Realm. Gayunpaman, nang ang lahat ng mga powerhouse ng Doom Race ay naisip na ang espadang ito ay puksain ang lahat, ang inaasahang mga pagsabog at pagbagsak ay hindi nangyari. Nang magkamalay na sila, nakita nila ang isang ilusyon na malaking kamay, na nagniningning ng kulay ube gintong liwanag, na humahawak sa nahuhulog na asol na sword energy sa itaas ng ulo ni Thea. Paano ito posible? Malaki ang pagbabago ng mukha ni Halston sa nakita. Kahit ang mga powerhouse sa Declan Mahayan rank sa Doom Realm ay hindi makayanan ang aking espada. Nabigla, sinubukan niyang bawiin ang Chaos Hunlarn Sword ngunit nalaman niyang ang asol na sword energy ay mahigpit na nakakapit ng purple gold illusory na kamay, kaya imposibleng umatras. Iniisip niya kung anong uri ng nakakatakot. Kapangyarihan noon. Ang Chaos Hunlarn Sword ay ang Doom Race. Pinakamataas na kayamanan, hindi sinasadya. Nakuha mula sa panlabas na larangan ng digmaan ng Forlet Land. Walang kapantay sa buong madilim na mundo at may kakayahang mangibabaw sa isang panig ng Tai Chi World, tila wala na itong silbi. Nang makita ito, ang mga powerhouse ng Doom Race ay natulala, nanlaki ang kanilang mga mata sa takot. Halston Dalibor, tama ba? Ngumisi si Thea. Sa iyong edad, iwinawagayway mo pa rin ang iyong espada at napakasama ng ugali. Nabili mo ba ang iyong posisyon bilang Right Great Elder ng Doom Race? Habang nagsasalita siya, gumalaw ang Zen ni Thea. Sa isang buzz, ang ilusyonaryong kamay sa itaas ng kanyang ulo ay agad na inagaw ang Chaos Hunlarn Sword mula kay Halston at mabilis na inilagay ito sa kanyang sariling kamay. Ito ay isang magandang transcendent na banal na tool. Sabi ni Thea sabay lingon kay James. Itatago ba natin ito bilang kaloob ng pagbati kapag tayo ay kumukuha ng mga alagad? Itong piraso ng basura. Ngumuso si James. Darling, napakakuripot mo. Kahit sinong maging alagad mo ay tiyak na napakaswerte. Kabanata 7588. Sa isang malutong na snap, hinampas ni Thea si James ng Chaos Hunlarn Sword, na nagdulot ng metallic clang. Sa kabila ng suntok, si James ay nanatiling hindi nasaktan at hindi nabigla. Ang natulala na sa mga powerhouse ng Doom Race ay takot at nagsimulang umatras sa takot. Nagtaka sila kung anong klaseng halimaw ang kaharap nila. Ang lakas ng lalaki at babae na ito ay lampas sa kanilang pangunawa, marahil ay nahihigitan maging ang mga buhay na nilalang sa napakaraming kaharian. Sa kawalan, nilunok ni Halston ang kanyang takot at sumigaw, ano ang kinatatakutan mo? Sila ay mga Alapiers lamang ni Wyatt. Ngayon ay tungkol sa dignidad ng ating lahi pasulong. Sinugod niya si Thea mula sa kawalan. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo, walang magawa si Thea. Sa susunod na sandali, ang hindi mabilang na mga sinag ng Hongrome Sword Light mula sa ikatlong hakbang ay bumaril habang si Halston ay tumawid dito. Agad na pinutol siya at napuno ng ambon ng dugo ang hangin. Ilang mga powerhouse ng Doom Race na nalinlang ni Halston ang tumawid sa liwanag ng espada at nakatagpo ng parehong kapalaran. Nang masaksihan ito, ang mga natitirang powerhouse, na malapit ng maninangil, ay agad na umatras sa sobrang takot. Isa itong strike sa pagpapababa ng dimensyon. Hindi na kinailangan pang kumilos nina Thea at James ng personal. Anumang random na enerhiya na kanilang iginuhit ay maaaring lipulin ang lahat ng mga powerhouse dito. Sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang umalangaw mula sa kawalan sa labas ng pangunahing bulwagan. Tumigil ka kung ayaw mong mamatay. Nang marinig ito, tumangala ang takot na takot sa Doom Race sa kawalan.
Sa susunod na sandali, lumitaw ang Boneware light, na nagpapakita sa figure ni Wyatt. Nang makita ang mga Jin Utay-Gute na labi ni Halston at ilang mga powerhouse, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kawalan ng kakayahan at panghihinayang. Hindi ko kasalanan. Inosenteng iwinagayway ni Thea ang kanyang mga kamay. Sinubukan nilang pilitin ang kanilang daan. Mabilis niyang hinayla si James na nagbago na ng anyo. Ideya niya iyon. Pagkarinig nito, tumingin si James kay Thea na parang may nakikitang demonyo. Ikaw talaga ang mabait kong asawa. Bahala ka, mahal na asawa. Walang pag-aalinlangang tinapik ni Thea ang braso ni James, na ikinataranta nito. Hindi nagpakita ng anumang intensyon si Wyatt na sisihin sila. Sa halip, dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa mga nakatatakot na powerhouse. Wyatt Dalibor, nakipagsabwatan ka sa mga tagalabas para saktan ng lahi. Baliw ka. Wyatt Dalibor, hinayaan mong patayin ng iyong mga alipores ang tamang dakilang elder at agawin ang aming napakahusay na banal na kasangkapan. Ikaw ay nilalaman B. Siw na bibilang. Wyatt Dalibor, nagtaksil ka na ba sa tiwala ng mga ninuno? Sa pagharap sa galit ng mga natakot na powerhouse, walang sinabi si Wyatt. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at sunod-sunod na dagwang ulo ang gamulong palabas sa kanyang espasyo, na uuto. Pababa ng mga hakbang na may sunod-sunod na mga kalabog, na naipon sa paanan ng mga powerhouse. Nakikita ang 12-dosenang mga duguan ulo, ang una ay galit. Ang mga powerhouse ay nagpakita ng matinding takot at pagkabigla. Nakilala nila ang mga mukha. Sila ang mga Panginoon ng 12-dosenang mga universo sa ilalim ng Doom Race. Hindi nila inaasahan na ang mga Panginoong ito ay pinugutan ng ulo ni Wyatt. Kabanata 7589. Sa gitna ng panik sa mga powerhouse ng Doom Race, dahan-daang nagsalita si Wyatt na may malungkot na ekspresyon. Sumuwi ka sa mga utos ng clan leader, binabaliwala ang mga patakaran ng lahi, at kumilos ng nakapag-iisa. Sa loob, ibinabatay mo ang mga posisyon sa background ng pamilya, nagpapakita ng paboritismo, bumubuo ng mga pangkat, at nakikibahagi sa pag-aaway. Sa panlabas, inaabuso mo ang kapangyarihan, nagdudulot ng kalituhan sa lahat ng nabubuhay na nilalang, kumilos ng mayabang, at pumatay ng kusa, nagpapakita ng matinding kalupitan. Habang nagsasalita siya, bumaba si Wyatt ng 2 hakbang, dahilan upang umatras sa takot ang grupo ng mga powerhouse. Kailan naging ganito ang Doom Race? At kailan naging isa ang pinuno ng angkan na maaari mong utusan ng walang paggalang? Si Zizel ba ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na ito? O sa tingin mo, ang pagkakaroon ng suporta niya ay nagpapahintulot sa iyo na kumilos ng walang parusa? Nang marinig ito, ang mga powerhouse ay natakot na kahit na huminga. Nagsiksikan sila. Itinuro ni Wyatt sa likod niya ang Chaos Temple at sinabing, dahil nandito kayong lahat ngayon, linawin natin ang mga bagay-bagay. Kung sino man sa inyo ang nakakaramdam na kwalipikado at may kakayahang pumasok sa pinakamataas na templo ng Doom Race at maging bagong pinuno ng angkan, nangunguna sa karera. Bumalik sa kaluwalhatian, humakbang pasulong ngayon. Sa pagharap sa pagsaway ni Wyatt, ang mga powerhouse ay namutla at isa-isang lumuhod. Nakatayo sa taas ng hagdan, sumulyap si Thea kay James at saka ikanaway ang kamay, ibinato ang Chaos Hunlarn sword na nahuli niya kanina. Wyatt, ito ang treasured sword ng iyong lahi. Gamitin mo ito para i-execute sila at pumili ng bagong batch ng mga leader para lutisin ang problema sa ugat nito. Sandaling natigilan si Wyatt nang mahuli niya ang lumilipad na espada. Ang mga nakaluhod na powerhouse ay nanginginig sa takot. Hindi nila naisip na ang karaniwang maamo at walang kinalaman na si Wyatt ay maaaring maging sobrang nakakatakot at walang awa kapag totoong galit. Sa 53 Lords of the Universe at higit sa 80 Elder ng Doom Race, kalahati ang mabilis na inalis. Hawak nila ang malaking kapangyarihan sa loob ng lahi, na nangingibabaw sa kanilang mga teritoryo. Gayunpaman, marahil dahil sa matagal na proteksyon at indulhensya sa ilalim ng Chancellor Zizel ng Imperyo ng Jade Mora, nakalimutan nila ang mahigpit at kakilakilabot na mga tuntunin ng Doom Race. Sa isang haplos, iginuhit ni Wyatt ang Chaos Hunlarn sword, na nagpakawala ng isang napakalaking layunin ng pagpatay na bomb alot sa mga nakaluhod na powerhouse.
Isang babaeng matanda, na bigla ng takot, itinaas ang kanyang mga kamay at sumigaw. Nanunumpa ako ng katapatan sa pinuno ng angkan at handa akong tanggapin ang anumang parusa. Kasunod ng kanyang pangunguna, ang iba pang matataas na awtoridad at mga maharlika ay umalangaw sa kanyang pakiusap. Sa sandaling iyon, ang kanilang kaligtasan. Instincts umabot sa kanilang rurok. Nang makamit ang gayong paglilinang at katayuan, desperado silang maiwasan ang muling pagkakatawang tao. Hawak ang espada, humakbang si Wyatt palapit sa kanila. "Let's make a bet," Thea nudged James. "I bet he won't dare kill all. Otherwise, the doom." 12. Tunay na bumagsak. Nilalaman 3. Tumaas ang isang kilay ni James at nagtanong, "Ano ang taya?" "I'll let you decide," confident na sagot ni Thea. Hinaplos ni James ang kanyang baba, kunwaring nag-iisip. "Pusta tayo sa 2 bata." Natigilan si Thea. "Anong ibig mong sabihin? Gusto mong taya ang mga anak natin?" Napatingin si James kay Thea. "Hindi, I mean kapag natalo ka, 2 pa tayo. Isang lalaki at isang babae." Dahil sa biglaang sinabi niya, namula si Thea at sinampal si James. Kabanata 7570. Hindi ba pwedeng magseryoso kahit minsan lang? "Seryoso ako," kibot balikat ni James. "I'm curious to see kung mas malakas ang anak ng Wait Arapath o ang homegrown child." Umungol si Thea at saka nahihiyang tumingin. "Jamie, kanina mo pa ito pinaplano." Sa wakas ay nagpakawala ng pilyong ngiti si James. "Sino ang kailangang magplano? Kung gusto nating magkaanak, hayaan na lang natin sila." Malakas na kinurot ni Thea ang bewang ni James at tumahimik. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Wyatt mula sa mga hakbang sa ibaba, "Xavier, iakyat mo sila." Sa kanyang utos, isang grupo ng mga elite na gwardya mula sa Doom Race ang nag-escort ng malaking bilang ng mga lalaki at babae sa napakalaking square. Hindi sila ordinaryong miyembro ng lahi kundi mga Panginoon at makalangit na landas ng iba't ibang universo sa ilalim ng domain ng Doom Race. Pagkababa nila, sabay-sabay silang lumuhad at sumigaw, pagbati, "Pinuno ng clan. Ipinangako namin ang aming katapatan sa lahi ng kapahamakan at sa iyo." Ang kanilang magkakasabay na boses ay umalangaw na parang kulog sa buong Chaos Temple, na parang death knell sa nakaluhod na powerhouse at matataas na awtoridad. Hindi nila akalain na pagkatapos na maalis ni Wyatt ang halos kalahati ng mga Panginoon at landas sa langit, masusupol niya ang lahat ng natitira mula sa 53 universo. Kabilang sa kanila ang mga Panginoon ng higit sa kalahati ng mga eroplano at ang mga landas sa langit. Nang walang nakakapansin, ganap na nakontrol ni Wyatt ang Doom Race. Ang pagpapanatili sa tinaguriang matataas na awtoridad at maharlika ngayon ay tila hindi na kailangan. Nilalayo ni Wyatt na itatag ang kanyang awtoridad at maging pinakamataas na pinuno ng angkan, na ang kanyang salita ay ganap. Nagpakita si Wyatt ng isang nakamamatay na aura, malamig at walang awa, ganap na naiiba sa kanyang dating sarili. "Kapag nagkamali ka, dapat kang maparusahan. Kung lalabag ka sa rules, ikaw. Why ang presyo? Tataya ka ba? Mas o tutulungan kita? Ito, sarili mo, o tutulungan kita?" Ang kanyang mga salita ay nakadirekta sa nakaluhod na matataas na awtoridad at maharlika. Sa simpleng salita, kaya nila alinman sa magpakamatay at pangalagaan ang kanilang mga kaluluwa para sa reincarnation, o papatayin ni Wyatt gamit ang Chaos Hunlorn Sword, ang kanilang mga kaluluwa ay nabura ng walang pagkakataong muling magkatawang tao. Ito ay isang pagpipilian na nagsapanganib sa buhay ng isang tao, at ang susi ay ang piliin ang paraan upang mamatay. Ang takot na matataas na awtoridad at maharlika ay nagpalitan ng desperadong sulyap. Sa sandaling iyon, isang babaeng buhay na nilalang ang tumayo. "Wyatt Dalibor, ganyan ka ba talaga kawalang puso at walang awa?" "Hindi." Napatingin si Wyatt sa kanya. "Noong nakaraan, ako ay masyadong maluwag at mapagpasensya sa iyo. Nakalimutan mo ang mga panunumpa at mga patakaran ng Doom Race. Bumalik sa Jorvan Temple, dapat ay namatay ka. Si Emperor Caden ang nagligtas sa iyo sa ngalan ko. Sa pagbabalik sa Doom Realm, nanatili kang hindi nababago, kumikilos ayon sa gusto mo."
Sarili mo lang ang dapat sisihin sa aking kalupitan. Para sa pangmatagalang katatagan ng lahi, upang maibalik ang aming dignidad at reputasyon, kailangan mong mamatay. Habang nagsasalita siya, iniwagayway niya ang Chaos Hunlorn sword, at isang asul na liwanag ng espada ang kumislap. Bumagsak sa lupa ang ulo ng babaeng nabubuhay na may kalakasan. Kabanata 7571. Ang biglaang pangyayari ay natakot sa mga powerhouse at nakatataas na awtoridad ng Doom Race, na lumuhod, desperadong humingi ng awa. Hindi nagpakita ng habag si Wyatt. Hawak ang Chaos Hunlorn sword sa hindi kapani-paniwalang bilis, ang kanyang mga welga ay tumagos sa larangan ng digmaan, na pinugutan ng ulo ang kanyang mga kaaway. Namatay ang mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race, ang mga lord ng 53 universo, at humigit kumulang 80 Great Elder. Ang kanilang mga bangkay na walang ulo ay sumabog, ang kanilang mga gininto ang katawan ay nagkawatak-watek. Ang snow ay umiikot sa hamog habang ang mga labi ng mga patay ay nagkalat na parang abo. Ang Lords and Heavenly Paths of the Doom Plane, na nakapila sa plaza, ay napabuntong hininga sa takot. Nang masaksihan ang masaker na ito, kinilig si Thea. Pinatay niya talaga silang lahat. Hindi tama. Tama na, sabi ni James, tumingin kay Thea. Nanalo ako. Hindi yun ang punto. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Pinatay niya ang lahat ng nabubuhay na nilalang na ito at wala ni isang pinagkakatiwalaang tenyente. Ang lahi ng kapahamakan. James interrupted, sabi nila Wyatt is a fool, but he is not. He just cares too much about his loved ones. Napag-usapan na namin ang tungkol sa Greater Realms at ang malawak na reforma na kailangan nito. Para kay Wyatt, ang Doom Race ay nakagawa ng napakaraming masamang gawi. Kailangan nila ng matinding pagbabago kung gusto nila ng bagong simula. Si Wyatt ay isang powerhouse, kahit na kung minsan ay kumikilos siya tulad ng isang oaf. Gayunpaman, sa sapat na pagsasanay, maaari niyang gisingin ang kanyang talento para sa pamamahala. Napabuntong hininga si Thea. Kaya pala pinapahalagahan niyo siya ni Zizzle. Kaya naman tinulak mo siya ng husto. Oo, tumanggo si James. Sa totoo lang, si Wyatt ay isang mas mahusay na pinuno para sa Jademora Empire kaysa kay Truett. Siya ay ipinanganak upang maging isang administrator, habang si Truett ay isang ipinanganak na mandirigma. Ang malupit niyan. Umiling si Thea. Mga lalaki. Tapos na ang laban. Hinawakan ni James ang kamay ni Thea. Dapat nating hayaan siyang muling ayusin ang hierarchy ng Doom Race ngayon. Saan tayo pupunta ngayon? Nagtatakang tanong ni Thea. Medyo inis na sagot ni James, oras na para tuparin mo ang iyong salita. Hoy, hindi. Nagpupumiglas si Thea. Hindi ko sinabing oo. Pwede ko bang bawiin? Pwede bang wag na? Oy, kahit konting oras lang maghanda. Kinaladkad siya. Sa ilalim ng kamay na bakal ni Wyatt, muling nahubog ang hierarchy at panuntunan ng Doom Race. Pinili ang mga bagong banal, at napunan ang mga posisyon. Ang Doom Race ay isinilang na muli, tumataas sa meteoric prominence. Sa loob ng maraming taon, tinawag silang pinakamalakas at pinakauhaw sa labanan sa Greater Realms. Sa kawalan ng Chaos Temple, nakatayo si Quattro sa harap ng isang kumikinang na upuan, ang kanyang mga mata ay dilat na parang mga platito. Para siyang binangungot. Sa likuran niya, isang lalaking nakabaluti ang mabilis na nagsabi, Marshall, marahil ay dapat kang maupo para dito. Quattro waved kanya off nang wala. Umikot, huminga ng matigas. Huwag. Tawagan mo ako niyan. Isang bagong Doom Race ang gagawin. Tumaas sa katanyagan. Kakailanganin natin. Bust our asterisk as if the dark world is ta. Utusan mo sila. Napailing si Quattro sa kanyang kapa at lumingon. Sundin mo ang utos ko. Bukod sa Doom Race, lahat ng sekta, orthodoxies, at legion, kasama ang 16 guards ko, ay lalahok sa isang grand tournament. Kunin ang kalahati ng divine tools at transcendent divine tools mula sa treasury ng aking tirahan. Sila ang magiging reward para sa grand tournament na ito. Gusto kong excited na sumali ang mga nabubuhay na nilalang ng Dark World. Isa lang ang panuntunan para sa grand tournament na ito. Might makes right. Ang malakas ang gumawa ng rules.
Ang sinumang makalusot sa pagpili ay magiging bahagi ng pinakamalakas na legion ng Dark World. Humakbang pasulong si Quattro, nasa likod ang mga kamay. Walang dapat pangalanan itong dakilang hukbo hanggat hindi nila napatunayan ang kanilang sarili sa labanan. Saka lamang ako magsusumamo sa kanyang kamahalan para sa isang pangalan. Kabanata 7572. Ang proklamasyon ni Quattro ay nag-iwan sa mga powerhouse ng Dark World na walang pagpipilian kundi ang lumuhad at sumunod. Ito ay naging malinaw, ang kanilang marshal ay hindi na magpahinga sa kanyang tagumpay. Sa halip, nakatakda siyang isulong ang madilim na mundo sa bagong taas. Samantala, kinaladkad ni James si Thea sa Chaos Temple at nagmadaling sinimulan ang kanyang mga aktibidad. Namula ang mukha ni Thea dahil sa pagmamadali. Hindi mo ba naisip na medyo hindi nararapat, mahal? Ungol niya. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni James. Medyo nahihiya, sumagot si Thea. I mean, ito ang Chaos Temple. Sagrado ito sa Doom Race, at gusto mong gawin natin dito. This spot is perfect. It's well hidden. We can handle things here, sabi ni James habang inihagis ang pinagmumula ng landas at nag-set up ng magic circle sa entrance. Nang makitang determinado si James, napailing na lang si Thea. Fine, but if Wyatt asks, you're explaining. Itinalaga mo nga siya, after all. Nahihiyang naghubad si Thea. Walang kamalay-malay si James nang ang huling piraso ng tela ay nahulog mula sa kanyang balat, ngunit habang inilabas niya ang isang kumikinang na scroll at inilabas ito sa hangin, siya ay nanlamig. Napakaganda ni Thea, at naramdaman ni James ang pag-akyat ng kanyang dugo. Sigurado ka ba dito? Bulong ni Thea. Kalahati. Anong ginagawa mo? Tanong ni James na nakakunot ang noo. Hiningi ko lang ang tulong mo. Bakit ka nakahubad? Bakas sa mukha ni Thea ang gulat habang iniangat ang ulo. Darling, ganyan ka na ba kadesperado? Tanong ni James, nagbitiw. Dapat ba nating gawin iyon dito? Dahil sa pagkabigla, galit na tinapakan ni Thea ang kanyang paa. Ginagago mo ba ako, Jamie? Akala ko ba dito mo tayo gagawin? I meant business, nagkibit balikat si James. Negosyo. Bakit ang liit mo? Galit na bamulong si Thea, sabi mo oras na para tuparin ang salita ko. And I meant every single word, seryosong giit ni James. Hindi lang kaagad. Anong gusto mong gawin ko? Nangingilid na ang luha ni Thea. Ang ibig kong sabihin ay kailangan nating ihiwalay ang Dark World sa Greater Realm. Aming base ng mga operasyon. Hindi ko ito isusuko kay Wuya. Isa sa aktibo ko ang Zirconia Path Scroll at ihihiwalay ang Tai Chi World gamit ang Zurios Hazif Brush. Kailangan kong protektahan mo ako, paliwanag ni James. Gustong hampasin ni Thea ang ulo niya. Yung ibig sabihin. Ang malaking bagay na iyon. Lagi siyang nagsasalita na parang dirty business ang ibig niyang sabihin. Siya ay isang haltak. Don't just stand there, darling. Robe yourself. Or I can't focus on the job. Bibigyan kita ng trabaho. Napabuntong hininga si Thea, sinipa ni James na ikanaway niya ang kanyang kamay, muling nagbihis, at umalis. Thera na. Inosenteng tumawag si James, the guys in the dark. Kailangan ito ng mundo. Ito ay nistet. Sa lutisin ang Lear Tribulation. Ang Lear Tribulation Street. Kabanata 7573. Lumipat ang eksena sa Yin Void sa Dark World. Si Jacopo, sa kanyang anyo na Wait Ara, ay nakaupo na naka-cross-legged sa tuktok ng bundok sa likod ng Zeveche Temple. Ang banal na Taoism na liwanag ay umikot sa paligid niya, na nagbigay sa kanya ng hangin ng kabanalan. Sa kanyang harapan, lumuhad si Lord Goyo na parang isang banal na mananampalataya. Tila hindi siya kikilos maliban kung si Jacopo ang nagbigay ng utos. Bagamat may hinala sina Gladwin, Guardian, at ang iba pa at tahimik na naglunsad ng ilang pagsisiyasat, hindi mangangarap si Lord Goyo na magkaaway hanggat wala silang konkretong ebidensya. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumulong si Jacopo, humanda ka ng lumipat sa isang bagong tahanan, Kiran. Nanginginig na nagtanong si Lord Goyo, pakiusap, Path, maaari ko bang malaman ang dahilan ng pagkilos na ito? Tinatanong mo ba ako?
Kumunot ang noo ni Jacopo. Hindi. Marahas na umiling si Lord Goyo. Ang ibig kong sabihin, ang Yin Void ay ang pinakamagandang tagwan sa lahat ng Greater Realms. Kung hindi ka kikilos, masisira lahat ng itinayo mo, putol ni Jacopo. Umayo si Lord Goyo, nakasulat sa buong mukha niya ang pagkabigla. Great Path, ibig mong sabihin. Pumikit si Jacopo at dahan-daang tumango. Bumalik na siya. Nanginginig, nauutol na sabi ni Lord Goyo, bumalik na si J. James. Kung ganoon ay kinuha niya ang posisyon ng Supreme Path. Walang dapat ipag-alala. Nagkunwaring misteryoso si Jacopo at ngumuso. Kalahati lang ng kanyang pangunahing sarili ang nakabalik. Ang kalahati ay nakulong sa Wuya Palace. Hindi siya makakatakas ng ganoon kaga. Ang katiyakang iyon ay nagpakalma kay Lord Goyo, ngunit kahit kalahati lang ng pangunahing pagkatao ang nakabalik, haharapin pa rin niya ang isang mahirap na labanan. Maaari rin itong masira ang Great Battle na pinaplano niya. Wala tayong gaanong oras. Lahat ng nasa Yin Void ay dapat ilipat palayo sa Dark World, sabi ni Jacopo. Ang kalahati ng kanyang pangunahing sarili ay nasa madilim na mundo. Kumunot ang noo ni Lord Goyo. Great Path, sisirain ba niya ang Yin Void? Sa akin dito, hindi sa ngayon, confident na sabi ni Jacopo. Gayunpaman, siya ang Panginoon ng madilim na mundo. Siya ay may sapat na kapangyarihan upang putulin ang mga komunikasyon sa outer world. Ang gobernador ay ginawa sa kanyang imahe, oo. Siya ay itinulak sa harapan ngayon. Karamihan sa mga nilalang sa Greater Realms ay kinuha iyon bilang katotohanan, kaya dapat nating gamitin ang piraso na ito at kunin ang Greater Realms upang magamit ang kanilang providence. Noon lang ako makakabawi ng mas mabilis at mabawi ang aking Supreme Path Power. Saka ko lang masisira ang mga dissidents at maibibigay sa Health Realm ang kapayapaang nararapat dito. Nag-isip si Lord Goyo. Panahon na para kunin ang Greater Realms. Lahat ng paghahandang ginawa ko sa Yin Void ay hindi maaalis ng kanyang pangunahing sarili, lalo na kapag kalahati lang siya. Tumingin siya kay Jacopo. I have but one question. With my current strength, can I take his main self down? Even half of it. Hindi ito magiging madali, ani Jacopo. Malupit. Nakuha na niya ang the 3 treasures and 5 spirits, pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, kasama ako dito, hindi siya maglalakas loob na kunin tayo kung mayroon lamang kalahati ng kanyang pangunahing sarili. Habang may pagkakataon tayo, kailangan nating simulan ng Great Battle. Kung ang kalahati ng kanyang pangunahing sarili ay lumabas sa Wuya Palace at sumanib sa kalahati, wala tayong pagkakataon sa labanan. Matagal na nag-isip si Lord Goyo bago tumayo. Agad kong tutuperin ang mga utos mo. Kunin mo ito. Ikanaway ni Jacopo ang kanyang kamay, at isang itim na elixir ang dumausdas papunta kay Lord Goyo. Hinawakan ni Lord Goyo ang elixir, at isang alon ng masangsang na pabango ang sumalubong sa kanya. Kumunot ang mga pisngi niya habang nagtatakang nagtanong, ano ito? Kumain ka na. Kumunot ang noo ni Jacopo. Ilalayo ka nito sa radar ng kanyang Chaos Yin Yang Eyes at Zen. Kabanata 7574. Tuwang-tuwa, nanlaki ang mga mata ni Lord Goyo nang mabilis niyang itinaas ang itim na elixir. Ang elixir ay walang anumang kislap at hindi kapansin-pansin tulad ng isang payak na bato. Naglabas ito ng masangsang na pabango at walang pakiramdam na katulad ng isang tipikal na elixir. Anuman, kung idineklara ng landas na ito ay nakakain, si Lord Goyo ay kailangang sumunod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinubo ang elixir sa kanyang bibig. Ang napakabangong pabango ay bumalot sa kanyang utak, na pumipigil sa kanyang paglunok. Lunukan mo, udyok ni Jacopo. Please. Kumunot ang mga pisngi ni Lord Goyo. Great Path, bakit ang lasa ng elixir na ito? Parang dumi ng kambing. Ang tanga mo. Nagmura si Jacopo, naglakas loob ka bang ikumpara ang biyaya ko sa dumi? Nakaluhod, nagawa ni Lord Goyo na lagok ang elixir, pinipigilan ang kanyang labis na pagkasuklam. Pinagmamasdan siya ni Jacopo na nagre-retch, halos hindi siya nagpipigil ng tawa. Great Path, bulalas ni Lord Goyo. Ang sarap, Pinisil niya ang ilong na lalo pang nauuhaw. Grabe naman. Tama na.
Kinawian siya ni Jocapo. Magtrabaho ka na. Wala kang masyadong oras. Tumayo si Lord Goyo, nanginginig pa rin at nanginginig. Ngunit yumuko siya kay Jocapo bago tumakas sa eksena. Nang wala na siya, hindi na nakapagpigil pa si Jocapo. Hinampas niya ang kanyang mga binti at tumawa ng malakas, sa huli ay naghahabol ng hininga. Isang phantom light ang dumaan sa kanya, na nagpapakita ng isang mapang-akit na nilalang na may belo ang mukha. Ano ang ibinigay mo sa kanya? Ang tinanong. Para kang baliw na tumatawa. Sabi ni Jocapo sa pamamagitan ng kanyang pagtawa. Nakaipon ako ng mga dumi ng Goathorn kanina. Nagpatuloy siya sa pagtawa. Ang nakatalukbong na inilibot ang kanyang mga mata. Stop laughing. Your father sent you here for a purpose, and joking isn't part of it. Don't expose yourself. Alam ko. Tumawa si Jocapo. Pero sa tuwing naiisip ko ang reaksyon niya, hindi ko mapigilan. Muli siyang humagalpak ng tawa. Tumigil ka sa pagtawa. Pinandilatan siya ng nilalang. Bakit mo siya pinakilos at bigla na lang tumawag para sa Great Battle? Handa na ba ang Jademora Empire? Oh, mahal. Isang nakangiting Jocapo ang nagwagayway ng kanyang kamay, nag-abot ng kumikinang na scroll sa nakatalukbong na nilalang. Kinuha ng taong nakatalukbong ang balumbon at binasa ang nilalaman nito. Napalitan ng gulat ang ekspresyon niya. Ang iyong ama ay pinupunit ang madilim na mundo. Sa wakas ay naayos na ang sarili, tumanggo si Jocapo. Hindi ako kasing tuso niya, kaya wala akong ideya sa dahilan nito, ngunit siya ay ama. Ang kanyang salita ay batas. Pagkatapos ay tumingin siya sa nakatalukbong na nilalang. Muli, kapag umalis ka sa voided ni Yin na Tita Lucille, kakailanganin mong pumunta sa 11. Mahusay na lupang pangkasaysayan sa lalong madaling panahon. Hindi na kita kayang itago ng matagal. Mas malakas na sa akin ngayon si Lord Goyo. Pwede kitang itago saglit salamat sa pinagmumula ng landas na binigay sa akin ni Ama, pero stopgap measure lang. Hindi. Umiling si Lucille. You're too young and too impulsive. I can rein you in if I stay. Binigyan siya ni Jocapo ng isang side-eye at ngumiti ng mapait. Binabantayan mo ako para hindi ko guluhin ang plano ni Father. Wuya reincarnation Soremsias. Hindi madaling gawin. Lucille. Sinama ng tingin si Jocapo. Si Lord Goyo ay hindi tanga. Si Nagladwon at Guardion ay nag-iimbestiga sa iyong kaso ngayon ay hindi maaari. Bumangon ka na lang at umalis ka na. Fine, fine, sabi ni Jocapo na may pagbibitiw. We're only good kids kung makikinig kami sa inyo oldies anyway. Hindi nakaimik si Lucille. Dapat tayong pumunta ngayon. Jocapo dahan-dahan. Tumayo. Ako ang reincarnation Soremsia ng Wait Arapath. Dapat kong pamunuan ng retreat at hayaan ang mga tagasunod ni Lord Goyo na umalis sa Void ni Yin upang ang plano ni Ama ay matuloy ng maayos. Gustong makipagtalo ni Lucille, ngunit kinawayan siya ni Jocapo at inilagay siya sa kanyang imbakan. Pagkatapos ay mabilis niyang isinakay ang kanyang Path Lotus patungo sa kawalan. Kabanata 7575. Bumalik sa Great Historial Land, kino-compile ni Lizia, Rebella, at Zizel ang lahat ng impormasyon mula sa Greater Realms. Kasunod ng pagpapabalik sa mga tagapangalaga ng imperyo ng Jademora, mga Panginoon ng lupain, at mga landas sa langit, nakaranas ang Greater Realms ng power vacuum. Ito ay sa pamamagitan ng walang laman na ang Peking James na winasak ang mundo ng Tai Chi sa mga piling nilalang na kanyang nilinlang. Kinuha niya ang hindi mabilang na mga sekta at ginawa ang mga ito sa kanyang mga sakop. Ngayon, lumalakas na ang Peking James at ang kanyang hukbo. Kasama ang mga puwersa ng Sky Bridge, papalapit sila sa Forlet Land. Maaaring palayasin ng mga depensa ng Forlet Land ang anumang bagay na mas mababa sa Declan rank, ngunit anumang higit pa doon, mahihirapan silang huminto. Higit sa lahat, binawi ni James ang Yonderverse Tower ni Rebella. Kung wala ang biyaya ng Yonderverse Tower, ilang oras na lang bago kinuha ng huwad na hukbo ni James ang Forlet Land. Si Wera at isang Zeklan rank Legion ay nakikipaglaban sa First War King at sa First Zirion Dragon Army. Si Makara at isang Xerxo Declan rank Legion ay nakikipaglaban sa Fourth War King, the Seventh War King, at the Empire's Royal Guards. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Lizia.
Napatingin siya kina Rebella at Zizzle. Smokescreen. Ang totoong trump card ay ang Yitro Declan Rank Legion ng Peking Commander. Tumango si Rebella. Yitro Declan Rank Legion. Sila ang mga tunay na elite ng Greater Realms, pero walang oras para magpakawala sa awa sa sarili, putol ni Zizzle. Kung makikipaglaro tayo, kailangan nating gumawa ng perpektong trabaho. Huwag nilang isipin na madaling biktimahin ang Forlet Land. Kami ang pangunahing offensive squad. Ang Great Historial Land ay ang huling linya ng depensa, kaya dapat bawiin ng Forlet Land ang mga numero ng kaaway hanggang sa kalahati na lang ng kanilang mga sundalo ang natitira. So we're taking the proactive route. Nahuli si Lizia. Oo, tumango si Zizzle. Mayroon akong ambush squad sa aking pagtatapon. Hindi marami, mga 30,000 lamang, ngunit lahat sila ay Yitro Declan ranks, kasama ang 100 Soma Declan ranks, bagamat sila ay bago. Tumingin sa kanya si Rebella na parang nakakita ng multo. Kailan pa kayo nag-assemble ng squad na yan? Makapangyarihan. Doom Race, paghila ni Lizia. Rebella at tumingin kay Zizzle. Patayin sila hanggat maaari. Hindi nila malalaman, at huwag saktan ang kanilang mga kaluluwa, o hindi sila makokolekta ni Yaretze. Kaya kailangan natin ng makapangyarihang figure na mahusay at alam kung kailan titigil, tahimik na sabi ni Zizzle. Wala rito sina Truett at Zitlali, habang si Wyatt ay ipinadala sa dilim. Mundo. Hindi maaaring maging si Adair. Ito. May iniisip ako, sabi ni Lizia. WHO. Sabay na tanong ni Rebella at Zizzle. Xavian Bentley. Makapangyarihan siya para maging nangungunang War King, pero tumanggi siya. Nagpalitan ng tingin sina Rebella at Zizzle at tumango. Magaling siyang pumili. Sasabihin ko sa kanya na pumunta, sabi ni Lizia. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumipad si Xavian at ikinulong ang kanyang kamao sa mga babae. Ladies, isang malaking pagbabago ang dumarating sa Greater Realms. Natigilan ang mga babae. Kabanata 7576. Ikanaway ni Xavian ang kanyang kamay, at lumitaw ang Tai Chi diagram sa hangin, ngunit ang yin-yang fish ay nahati sa dalawa ng isang malakas, sagradong radiation. Ang itim na yin fish ay dahan-daang nalalayo sa yang fish. Ito ang orihinal na modelo ng Tai Chi World, ngunit halos hindi naramdaman ng mga nilalang sa loob ang paparating na sakuna. Nakatitig sa modelo, biglang napabuntong hininga si Lizia. Ang guro ay gumagawa ng kanyang hakbang. Pinaghiwalay ba niya ang Tai Chi World? Kumunot ang noo ni Rebella. Hatiin ito sa kalahati. Hindi. Tinitigan ng mabuti ni Zizzle ang Tai Chi diagram. Hinihiwalay niya ang Dark World sa Tai Chi World. Nagulat si Rebella. Bakit? Nagpalitan ng tingin sina Lizia at Zizzle ngunit walang sinabi. Alam nila ang dahilan, ngunit ang pagsasalita nito ng malakas ay hindi isang opsyon. Pagkatapos, tumingin si Xavian sa mga babae. The fake will find out about this very soon. Kung tama ang mga deductions ko, nasa Dark World ang base of operations ni Lord Goyo. Balak ba ni James na harapin si Lord Goyo mag-isa? Hindi niya kailangang makipag-deal kay Lord Goyo mismo, pagmamalaki ni Lizia. Kung nagawa na ng guro ang kanyang hakbang, dapat tayong tumulong. Tinuro niya si Xavian. Tulad ng napagkasunduan namin, mamumuno ka sa isang ambush army na 30,000 malakas. Kailangan ka naming pumunta sa Opens Iba at pigilan ang Peke at ang kanyang Yitro Declan Rank Legion hanggang sa matapos ng Master ang paghati sa Dark World. Mayroon kang isang trabaho upang patayin, sabi ni Zizzle kay Xavian. Ibaba mo ang pinakamarami sa kanila hanggat maaari, anuman ang halaga. Kung mas marami kang pumatay, mas matutulungan mo ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms at ang kanyang kamahalan. Tumingin siya kay Lizia. Upang mapahusay ang ambush ang atake ng hukbuat. Pagiging epektibo, iminumungkahi kung magpadala tayo ng 2 Declan Mahayana para sa suporta. Kaya nilang harapin ang Peke. Nag-isip sandali si Lizia at iwinagayway ang kanyang kamay. Panginoon Zenda at Et. Lumitaw si Lord Yerovale. We need you to go with Xavian. Sundin ang bawat utos niya. Nagpalitan ng tingin sina Lord Zenda at Lord Yerovale, saka yumuko. Huminga ng malalim si Xavian at same time na nagtanong, any other orders?
Beat them as brutally as you can. Ganon din sa mga pagpatay, Zizel said. Ngunit panatilihing buo ang kanilang mga kaluluwa kung maaari mo. Hindi mo kailangang kolektahin ang kanilang mga kaluluwa, dagdag ni Lizia. Patayin mo na lang silang lahat. Huminga ng malalim si Zovian. Kahit nalilito pa rin, tumanggo siya ng may determinasyon at umalis kasama ang pares ni Declan Mahayanes. Pagkatapos, hinayla ni Rubella sina Lizia at Zizel. Ladies, hindi ako kasing talino niyong dalawa. Pwede niyo bang sabihin sa akin kung ano ang ginagawa ni Master? I don't like that tone. Kung tatawagan mo ulit kaming matanda, Lola ang itatawag ko sa'yo. Inilibot ni Zizel ang kanyang mga mata. Ang sinabi niya, tumanggo si Lizia. Hindi ito ang oras para makipagtalo, naiinip na sabi ni Rubella. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa plano ng guro. Gusto niyang iwap ang mga karapatan sa wuya. Sa ni Rainken Soremsia, Lizia. At umalis, nag-chorus ako, tapos sila. Iniiwan si Rubella na nalilito. Kabanata 7577. Bumalik sa Chaos Temple, nagbuhos si Nox ng malaking dami ng pinagmumula ng landas sa Zirconia Path Scroll, sa pamamaraang paghahati ng Tai Chi World sa dalawa, na naghihiwalay sa Yin Fish mula sa Yang Fish. Pagkatapos, gamit ang 49 Taoism bilang pundasyon at ang sarili niyang Taoism bilang core, lumikha siya ng 49 na makikinang na path character sa tabi ng Yin Fish na kahit sa Dark World. Habang umiikot at naghuhubog ng halo ang mga path character, ang mga alon ng sagradong radiation ay sumabog, na bumubuo ng makulay at kumikinang na elliptical na bola sa gitna. Nag-shift at morphed ang mga kulay sa loob ng bola. Umaalingaw-ngaw ang hangin, at umuungal ang mga bagyo. Sa kalaunan, 81 elliptical na bola ang nabuo, na mabilis na umiikot sa loob ng napakalaking bola. Sa loob ng 81 bola, 365 maliliit na bola ang nabuo, na gumagalaw ng dahan-dahan. Sa loob ng 365 bola, 100 beses na mas maraming bola ang nabuo, at sa loob ng mga iyon, 1,000 beses na mas maraming bola ang nabuhay, na naghahayag ng dagat ng mga globo. Sa paghikayat sa kanila ng Holy Path Source ni James, ang dambuhalang bola, na naglalaman ng mas maliliit na bola at isang dagat ng mas maliliit pa, ay umikot ng mabilis hanggat maaari. Umaalingaw-ngaw ang mga hangin, kumikidlat, at dumagundong ang kulog. Ang Zirconia Path Scroll mismo ay nangingibabaw ng husto. Pagkatapos, ang Zurius Hazef Brush ay bumaba sa napakalaking umiikot na bola at nagsimulang magsulat. Ang unang stroke ay nagtatatag ng paglilinang, ang pangalawa ay nagtatala ng mga salita at kilo. Ang ikatlo ay nagpapasya ng karma, ang ikaapat ay humahatol sa kaluluwa. Ang ikalimang stroke ay pumupuri sa maharlika, ang ikaanim ay nagbibigay ng immortalidad. Ang ikapito ay kumukuha ng kapalaran, ang ikawalong panangganganak ay probidensya. Pagkatapos ng 8 stroke, isinulat ni James ang karakter ng path, na kumikinang na purple golden. Ang karakter na iyon ay sumanib sa napakalaking bola, at ang kumakalat nitong enerhiya ay bumalat sa lahat. Pagkatapos, ang umiikot na bola ay unti-unting naging pula at asul, bawat kulay ay sumasakop sa bahagi ng globo. Biglang inagaw ni James ang tuktok ng Zirconia Path Scroll. Si Zymergy, na kinaroroonan ng 49 Heavens, ay biglang nakap sa umiikot na bola. Pagkatapos ay hinawakan ni James ang Zurius Hazef Brush, nagpinta ng mga kulay abong ulap sa kaliwang bahagi ng bola at sa ilalim nito. Win! Sa loob ng landas, ang buhay ay walang hanggan. Kung wala ang landas, ang reincarnation ay naghahari. Ipinahayag ni James. Nang bawiin niya ang Zurius Hazef Brush, lumitaw ang isang modelo na may Zymergy sa ibabaw. Ang bola ay sumanib sa Taoism sa gitna, at ang cycle ng reincarnation sa ibaba. Sabay-sabay, lumitaw ang isang path character. Sa itaas ng karakter ay si Zymergy, na nagtataglay ng 49 na langit. Ang dagat ng mga bola sa loob ng napakalaking bola ay naging universo na puno ng hindi mabilang na mga bituin at espasyo. Ang universo ay ang karaniwang denominator, at ang 365 na bola ay umiral sa loob nito. Ang bawat isa sa mga bolang iyon ay naglalaman ng 81 na bola sa loob. Sa huli, sinundan nila ang kanilang sariling mga landas,
nagniningning at kumikinang na parang mga bituin. Ang huling hagod ng brush ay nagbago sa cycle ng reincarnation, kung saan ang mga kaluluwa ay natipon. Ito ay gumana ng hiwalay sa bath. Ito ay isang bagay na pinanday ni James ng buong lakas at supernatural powers. Ito ay isang bagong sistema na kanyang ginawa para sa mga buhay na nilalang sa Greater Realms, isang bagong mundo na may higit na detalye, espasyo, at cultivation resources kaysa sa Greater Realms. "Oh, this is beautiful," boses ni Thea ang nanggaling sa likuran. Lumapit siya, mukhang tuwang-tuwa, at mahinahong sinabi ni James, "Ito ay isang paunang bersyon lamang, ngunit maaari nitong tahanan ang mga kaluluwa ng Greater Real karamihan at bigyan sila ng tahanan. Gagawa tayo ng mga pagsasaayos kung kinakailangan. Mas malaki ito kaysa sa Greater Realms." Isang sabik na napatingin si Thea kay James. Kahit na ang Greater Realms na mga nabubuhay na nilalang ay kailangang mamatay ng isang beses dahil sa iyong malupit na plano, at least makapasok sila sa bagong mundong nilikha mo para sa kanila. Ito ay isang trade-off. After a moment of reflection, Thea asked, "Nakapagdesisyon ka na ba ng pangalan?" Kabanata 7578. Umiling si James. "Bakit hindi ko pinangalanan?" Mungkahi ni Thea. Tumingin si James kay Thea, marahil ay medyo naiinis. "Mahal, ako. Gusto mo ba ng anak o hindi?" Thea puffed her cheeks and playfully threatened, "You did the job, and I get to name the thing. Isn't that a form of love?" Nagbitiw, tinanong ni James, "Ano ang nasa isip mo?" "Ayoko ng kahit anong mukhang katangahan." "Jademore Empire," marahas na sabi ni Thea. Halos mapasigaw si James. "Thea, do we have to be so shameless?" "Okay, I am, but you don't have to learn that. It's not a good trait." "Gusto ko ang pangalan na iyon." Binigyan ni Thea si James ng nanunuyong tingin. "Gusto ko." Pinipigilan ni James ang kanyang pagkabalisa. "Ngunit ang ibig kong sabihin, ito ay isang bagay na mas malaki kaysa sa Greater Realms. At gusto kong tawagin itong Jademore Empire." Putol ni Thea. "Oo ba o oo?" Binigyan niya ito ng tingin na nagsasabing, "Kung sasabihin mong hindi, iiyak ako." Bumigay si James. Inihampas niya ang Zereus Hazef brush sa Yinfish, at isang sinag ng napakatalino na sagradong radiation ang bumaril sa umiikot na mga karakter ng path sa kawalan. Kasabay nito, ang lahat ng Dark World na nabubuhay na nilalang sa Yinfish ay nagsimulang makaramdam ng mabilis na pagbabago sa kanilang paligid. Nang makaalis na sila, nasa bago na sila at hindi pamilyar na mundo. Ang supernatural power na ito ay hindi na-access ng sinuman. Tanging ang mga nakaunawa sa 49 na Taoism at naging Panginoon ng Health Realm ang may ganoong pribilehiyo. Pinagmamasdan ni Thea ang isang tulay na gawa sa pinagmumulan ng daanan na nagdudugtong sa magkabilang gilid, ng lalaki ang mga mata. Kusang loob ba silang pupunta sa bagong mundo? Nilagay ni James ang mga kamay sa likod niya. "Ako. Pabalik." Mataimtim, sinabi niya, "Ito ay may mas mahusay na mga mapagkukunan at mas hindi kilalang mga teritoryo. Ano ang maaaring mas mapang-akit para sa mga magsasaka?" Tumango naman si Thea. May naalala siya, tinuro niya si James. "Kung mayroon kang ganitong uri ng kapangyarihan, bakit hindi mo makuha ang lahat sa Greater Realms?" 3 dahilan. Itinaas ni James ang 3 daliri. 1, ang madilim na mundo ay ang aming base ng mga operasyon, at alam namin ito. 2, ang Tai Chi World ay nangangailangan ng calling upang maalis ang kalawang at canker nito. Ito rin kung paano ko haharapin ang aking Solemnity Tribulation. 3, ang dating anyo ng Wuya Reincarnation Sorumsia ay nakatago sa Dark World's River of Time. Nagulat si Thea sa mga dahilan. Napansin din niya na walang sinuman sa Doom Race ang nasa konektadong light balls, at lumingon siya. Ang Doom Race ay hindi sumasali sa Exodus. Hindi, umiling si James. May mas importante silang misyon dito. Ano ito? Nais malaman ni Thea. Natahimik si James. Isa pang malupit na ideya ang naiisip mo, hindi ba? Kumunot ang noo ni Thea. Tulad noong winasak mo ang Doom Race minsan. Hindi, sagot ni James pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, itinaas ang kanyang ulo.
Pupunta sila sa River of Time kasama ko para pigilan ang pasukan para hindi makatakas ang nakaraang anyo. Sa kanilang kasalukuyang antas ng kapangyarihan. Nagulat si Thea. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Inutusan ko si Wyatt na pumili ng isang grupo ng mga elite at itaas sila sa Declan Mahayanes. Isang magic circle din ang inihanda, ngunit ano? Kinakabahang tanong ni Thea. Maaaring tuluyang mawala sa kanila ang lahat ng alaala nila, kasama na ang tungkol sa kanilang sarili. Isang malalim na kunot ang nakaukit sa noo ni James. Iyon ay, kung hindi natin mapatay ang nakaraang anyo ng Wuya Reincarnation Soremsia. Kulog sa paliwanag, napaatras si Thea. Kung totoo iyon, ang mga elite ng Doom Race na magbabantay sa pasukan sa River of Time ay magdurusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Gaano man sila kalakas, makakalimutan nila kung sino sila. Sila ay walang iba kundi mga shell ng kanilang dating sarili. Gayunpaman, alam niyang bahagi ito ng plano ng kanyang asawa, at kailangan itong gawin. Dapat may presyong babayaran kung gusto nilang sirain ang dating anyo ng Wuya Reincarnation Soremsia. Kahit na ang Lord of Health Realm na si James ay hindi maaaring paalang bisa ang halagang iyon, dahil makakaharap niya ang isang tao sa kanyang antas ng dating Lord of Health Realm. Punong-puno ng kaba ang puso ni James sa kakaibang reaksyon ni Thea. Inaasahan niya ang galit nito, ngunit nanatili itong tahimik. Pagkatapos, sa kabila ng nakalock na pasukan, dumating ang sigaw ni Wyatt, "James, nasa loob ba kayo?" Mapilit. Lumabas doon sina Thea at James at tumingin sa nakalock na entrance. Mag-isa lang si Wyatt sa labas. Wala siyang team na kasama, pero mukhang nagmamadali siya. Kasama rin ba siya sa plano? Biglang tanong ni Thea. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at, sa kahirapan at kataimtayman, ay tumango. Hindi, bakit siya? Nagpanik si Thea. Sabi mo pinapahalagahan mo siya. Gusto mo siyang maging best lieutenant mo. Gusto mo siyang maging pinuno. Kung isasama mo siya sa plano mo, tapos na siya at ang karamihan sa mga elite ng Doom Race. Kung hindi man lang maalala ni Wyatt kung sino siya, paano siya magiging tenyente, lalo pa ang iyong pinakamagaling? Kung gayon, ano ang punto ng pagsasanay sa kanya? Ano ang punto ng pagdaan sa napakaraming mga hoop upang itaas siya sa taong siya? I verify. Hindi maipaliwanag ng mabuti ni James ang lahat kaya napabuntong hininga siya. Nakikita ko. Hindi makapaniwalang tumingin si Thea kay James. Ginagawa mo ito para sa susunod mong plano. Maaaring hindi matindaan ni Wyatt kung sino siya, ngunit mananatili ang kanyang talento at ang mapagpasyang katangiang nagising kayo ni Zesab. He'll be the most heartless administrator of the new world. The one who will execute your Taoism without question. It's the other Tai Chi of your new world. Siya lang ang isa, di ba? Paglabas ni Thea, iminulat ni James ang kanyang mga mata. At sabi mo makakapili siya. Lumapit si Thea kay James. Paano siya makakapili sa ganitong sitwasyon? Kabanata 7600. Nasa bingit ng panibagong galit si Thea, ngunit ikinaway ni James ang kanyang kamay at hinawakan si Wyatt. Nang makita siya, pinigilan ng galit na si Thea ang kanyang dila kahit na may gustong sabihin. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakatulala na katahimikan, mabilis na nagsalita si Wyatt, "James, ang madilim na mundo ay nanginginig. Nakita ko ang isang sinag ng liwanag na sumisipsip sa hindi mabilang na mga buhay na nilalang. Ano ang nangyayari? Lilipat na sila," mahinahong sagot ni James. "Kung gusto mo, ikaw at ang Doom Race ay maaaring lumipat sa bagong mundo. Ito ay may mas maraming mapagkukunan at espasyo para sa iyo. Ito rin ay naglalaman ng path na magdadala sa Zymergy." Huminto si Wyatt, pagkatapos ay nagtanong, "Nawawala ba ang madilim na mundo?" Huminga ng malalim si James. "Oo, at baka ako ang maging sanhi nito." Sumimangot ang noo ni Wyatt. "Dahil ba sa Wuya Reincarnation Soremsia?" Tumango ulit si James at nilingon si Wyatt. Nagulat si Wyatt sa dilema sa mga mata ni James. "James, may problema ba? Pwede mo naman akong sabihin." Magsasalita na sana si James, pero umiling si Thea, "James." Parehong napalingon sa kanya sina James at Wyatt. Gusto niyang ihayag ang katotohanan ngunit napagtanto niyang hindi ito nararapat. Wala na bang ibang paraan?
Umiling si James bilang pagbibitiw. Kung gusto niyang masaksihan ng bagong mundo ang lahat ng kanyang mga Taoism at bigyan ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa Greater Realms ng bagong pag-arkila sa buhay, kailangang si Wyatt ang isa. Ang tense na atmosphere sa pagitan. Hindi pumunta sina James at Thea. Hindi napapansin, nag-udyok kay Wyatt. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Magkaibigan tayo. You can tell me. Kahit ano. Bakit ang bigat ng hangin? Ayaw mo ba na nakapatay ako ng tao? Hindi yan, James and Thea chorused. Nagsilbi lamang ito upang mas malito si Wyatt. Iniisip niya kung ano ang pinagkakaabalahan nina James at Thea. I'll give it to you straight, sabi ni James na hindi na makayanan ang panlulumo. Wyatt, dalawa ang pagpipilian mo. Isa, ikaw at ang Doom Race ay papasok sa bagong mundo at lumago hanggang sa maabot mo ang Zymergy. Pagkatapos ay makapaghanda kayong lahat para sa Lear Tribulation. Kinaikit ni Wyatt ang kanyang mga mata. Ano ang iba pang pagpipilian? Tumalikod si James. Dalawa, pamunuan mo ang mga elite na sinabi ko sa iyo na pumili, at lahat kayo ay pupunta sa ilog ng panahon kasama namin. The second option, walang pag-aalinlangan na sabi ni Wyatt. Pag-isipan mong mabuti, Wyatt, mabilis na pagsingit ni Thea. Ang presyo ay mas mabigat kaysa sa iyong iniisip. Higit sa lahat, mamamatay tayo. Tumawa si Wyatt. Ang Doom Race ay isinilang upang lumaban. Hindi kami natatakot sa kamatayan. I verify. Baka hindi ka mamatay, sabi ni James, na sinalubong ng tingin ni Wyatt. Pero mawawala sa iyo ang lahat. Hindi mo na maalala kung sino ka. Nagulat si Wyatt.